It complicates things more. Ngayon, subjective, di ba? Kasi Tama. to each his own. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Tamaan na yung mga tamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun, What is up, mga katito? Kami ay nagbabalik na naman. Yes, sir. Ayan, Mga tito nyong alam mo, Boss Lots, butangin na, parang titong mas galit ako, pre. Parang gusto kong baguhin, Anong gusto mong ibago? Wala namang problema yan, pre. Ang tito mong tinamaan ng sakit. Oo nga pala, kung updated kayo sa aming Facebook page, nag-announce kami na under the weather ang inyong Papa Dens, di ba? Oo, guys. Kamusta naman? Bago ang lahat, gusto kong humingi ng pasensya dun sa kasi alam mo, hindi naman ganun kalaking following natin, pero may mga nag-aabang kasi. So, guys, from the bottom of my heart, pasensya na kasi tao lang tayo, kakasakit. Pero eto, malakas na naman ang putang inang tito nyo. Ayan na. Pwede na naman. Oo, pre. Siguro pre. Siguro tinap lang ako ni So, ewan ko kung sino tumapik sa akin, pero sana si Papa Jesus, pre, kasi demonyo pala yung tumapik sa akin. Para ka ng sakit, Oo, pre. Pero naman, all goods naman, same shit, pero kung pansin nyo, baka medyo malat pa yung ubo-ubo. Medyo may pa, parang hangover ng sakit. Pero everything's good in the hood. So again, guys, we're back. And sorry dun sa mga nag-iintay. Eto na, ang resurrection. And on the 7th day, he rose again. Yes, sir. Hindi kaya ng 3 days 7 days kailangan. Well, very good yan, pre. At least, di ba? Hindi ka masyadong, medyo okay naman yung audio mo, pre. Siyempre, hindi natin maiwasan, baka maubo-ubo ka pa. Siyempre, meron pa Meron pang konting-konti. Pero okay lang yan. Kumbaga, yung ubo ko, pabulok na. Galing na sa hinog. Pabulok na sa ngayon. Serviceable naman, okay. Okay. So, yun, very guys, good. Ingat-ingat tayo kasi yung panahon ngayon, hindi natin ma-explain, Tsaka, ingat-ingat tayo. Stay safe, stay dry. Huwag ka nang lumabas kung Tapos, kung may mga nasalanta ng bagyo, pre, our deepest, our prayers are with you. Though, alam mo na, medyo hindi pa naman tayo, alam mo, normal na nilalang lang tayo. Di pa natin kayang mag-donate ganyan. Pero, our prayers are with you guys. Hope okay kayo. And I hope you're live and well and kicking and nanonood dito sa ating podcast. Salamat din sa matyagang mga nag-aabang. And yun nga, Papa Dens, malay nyo, kapag nagkaroon kami ng magpa-fundraising kami or whatever, di ba? Hindi naman imposible yun Basta meron tayong panggagalingan ng funds and support sa aming mga katotpi. Siyempre, pwede naman. Kung gusto nyo mag-donation drive tayo, pwede rin naman. Depende pa rin sa inyo, mga katotpi. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Pag nag-donation drive tayo, do-donate namin yung kalahati. Yung kalahati, ibubulsa namin. Ganon kami kakorap. Joke lang. Pero yun joke lang. Kidding aside,
Ayun, I hope everyone's safe, everyone's okay. Kung nasalanta ka man ng bagyo, binaha ka man, tuloy lang ang buhay. Tangina, ganun talaga. Hindi wala tayong magagawa eh. Pero tuloy lang, laban lang. At Pre. saka, Boss Lots. Go. Ninong Ray nga nabaha, brad eh. Diba? O, sikat na yun, pre. O, ang Ninong Ray nyo. Walang pinipili, pre. Walang pinipili. Totoo. Ano yung sasabihin mo, mahirap. Malis? Pagsako na talaga. Ano, pre, bago tayo mag-start sa ating munting topic today, gusto ko lang ding ipaalam sa mga katotpi natin na tayo ay mag-hosting. Ayan. Buti na ano mo. Yes, sir. Okay. Ang inyong mga opinionated titos ay naimbitahan sa isang gabi ng tugtugan ng saya sa August 31st, guys. Yan. 7 p.m. Sabado yan. August 31st sa Skinny Mics. Yan. Again, mag-host kami ng inyong titong medyo galit na si Boss Lots. Ayan. Kita-kita tayo doon. Sana available kayo. Ayun nga, nandun kami sa August 31st. Skinny Mics BGC. Kung hindi mo alam yon, i-google mo, i-waze mo, Skinny Mics BGC. Yun na yun. Isa lang naman ang Skinny Mics sa BGC. May dagdag ko lang, Papa Dens, no? Kung gusto nila ng full details, nandun yun sa Facebook page natin. Yung poster nun, pre, smells like Tito Spirit. Kasi kung hindi na itatanong, pasok na pasok kami ni Papa Dens doon dahil ang tugtugan is 90s alternative, mga rock, punk, new rock, punk ganun. Punk rock, yung mga nauso nung 90s, pre. Sabihin ko na din yung exact kung may nakikinig, baka gusto rin yung exact address. Ito yung address, Papa Dens, no. 3rd floor, FNB building, MC Home Depot, sa 32nd Street corner, Justicia Drive, Taguig, Metro Manila. Yan, Skinny Mics. Actually, pwede naman nilang i-Waze yun or i-Google Maps. Skinny Mics, makikita nyo. And yung performers nga pala namin, in case you're interested, performance list is The Archives, Harutas, Inner Volume, Mobster Manila, Dracon, or Orasyon. And of course, ang Rock and Roll Highball. Yan. Hosted by yours truly and Papa Dens. Mga the opinionated titos nyo. Yan. Yes, sir. Diba? Makikita nyo na kami sa live. The live in the flesh. Tama kayo doon sa Skinny Mics. Ayun again, it starts at 7 p.m. sa August 31st. Kita-kits, mga katotpi. Asahan namin kayo doon. Yung mga hindi namin personally kilala, mas maganda rin yung mga subscribers natin. Habol na kayo. Marami pang tickets. Only for 200 pesos lang. 200 pesos. Oo. Isipin mo yun. Ibabalik ka sa nakaraan. True music. Ayan. At saka syempre, nandun tayong dalawa. Balay mo. Tangina, stand-up shit. Stand-up comedy mangyari, no? Stand-up comedy. Mang-call out tayo ng mga kung ano man dapat i-call out. Ayan. At maglo-look back din tayo, syempre. Theme. Ikaw ba, Papa Dens, mag-theme ka? Parang ako, gusto kong mag-rock and roll 90s theme eh. Hindi nga lang ako mag-leather jacket at alam mo naman sa Pilipinas, mainit. Tignan natin, Boss Lot. So, again, guys, see you there. See you. In advance. Alright, so, sige. Eto, let's go ahead and, kasi itong topic natin, matagal ko na rin gustong pag-usapan to, pero ito, magkakaroon na tayo ng pagkakataon na isiwalat ang ating nararamdaman. Oo. Medyo mainit-init to, Ready na ba kayo? Kasi alam mo, ito ang ating topic sa ating episode 14 ay bakit ang mga lalaki hindi sila tumitingin sa kung anong estado ng babaeng gusto nilang ligawan. Ayan. Diba? Mapa-broke ka man or
established or ano. Mm-mm. Pag gusto ka ng lalaki, it doesn't matter. Gusto ka niya. Pero, hindi ko, again, Boss Lods, hindi naman natin nilalahat ano. Mm-mm. Pero, yun nga, kung ikaw ay tatamaan, tangina, ikaw na yun. Pag tinamaan ka. Di ba? Oo. Na bakit, may mga babae na, tangina, pag nalaman nila na broke or yung trabaho, simpleng mamamayan lang. Bakit ayaw nilang i-date? Tama. Di ba? Bakit nga ba, no? May mga, alam mo, gigil ako sa linya na sinasabi nila na, I value myself, this and that. Na parang, tangina, kailan, alam mo yun, hindi ko alam sa pagmamahal ba may basihan? Kung kailangan, basihan pera. Basihan yung estado sa buhay para piliin mo yung taong mamahalin mo. Siguro nandun na ako, sige, pagiging practical or what. Pero bakit pag lalaki ang gumawa nun, putang ina nyo, ang term nyo agad, ay putang ina, nanguhut-hut, ganyan. Oo. Alam mo yun? Ikaw pre, ano bang anong mo doon? Anong take mo doon? Kasi ako nabubuwisit ako sa ganyan talaga. Actually, pre, ang nakakabuwisit dyan, kapag yung babae, broke, halimbawa, sabihin na natin broke, pre. Okay lang na makipagrelasyon sa sa rich o sa RK na tinatawag nga natin. Pero kapag naman yung lalaki naman yung broke at yung babae naman nakakaangat, parang parang ganoon yung dating sa mga babae. Bakit naman ganoon? Asan yung hustisya? No? Oo, taas kilay gaga, di ba? Parang broke yan. Dapat ang lalaki nakakapag-provide, di ba? Kasi ang inaano nila ang ino-offer namin yung quote and quote yung boom namin. Siyempre, bibigyan namin kayo ng anak, etc. Kami yung maglilinis or whatever. Parang, di ba? Pre, paano naman yung so ibig sabihin yung broke para lang sa broke. Ganun ba 'yon? Kailangan pag lalaki. Oo, pero pag babae, kailangan successful ka. 'Yun ang requirement. Kailangan may prerequisite lagi. Pero pag babae naman yung poor, okay lang din. Di ba? Bakit ganun? Asa ng hustisya? Di ba, mga katotpi? Ano mga masasabi nyo dyan? Tangay na. Comment away, kung anong opinion nyo sa gano'n. Kasi, alam mo, pre, kumbaga, parang para sa akin, kung hindi naman importante, kung mapera ka ba or what. Parang, alam mo yun. As long as hindi ka naman siguro yung tipong, kasi yung pagiging broke, kumbaga para sa akin, kunwari broke ka kasi estudyante ka pa lang. Yun, kumbaga given yun, kasi hindi lahat ng estudyante mayroong mayamang magulang. Yeah. Pero kung kunwari ikaw broke ka, kunwari nakatapos ka ng pag-aaral or nagtatrabaho ka na, hindi ka man nakatapos o hindi, tapos nag-work and you're striving to be able to provide for yourself. Tama. Siguro, as long as hindi, para sa akin kunwari ako yung girl. As long as yung manliligaw sa akin, yung ipande-date sa akin, kahit saan mo ako i-date, as long as hindi mo hinihingi sa nanay mo yan, that's fine with me. Diba? Kumbaga sinasabi nila, everyone has to start from somewhere, di ba? Hindi naman agad rich kid Hindi mo na ba pagbibigyan kung may pangarap? Hindi naman lahat anak ni Pacquiao, pre. May tawag doon, pre. Yung parang may tawag doon, pre. Yung mga anak ng anak ng mga celebrity o ng mga mayaman. Mga born with a silver spoon, pre. Oo, yan. Born with a silver spoon. May colloquial doon pero hindi ko na matandaan. Pero alam nyo na yun. Kung alam nyo, i-comment nyo. Okay. Yan. Diba? Alam mo yun, pre. Tsaka, ang doon, pre, kagaya nga nun, parang, let's see, yun na nga, naging example natin si Pacquiao. Hindi naman tayo lahat anak ni Pacquiao. Pero, pre, yung pinanggalingan ni Pacquiao at ni Jinky, pre. Yan. Diba? They helped each other. Kumbaga, siguro si Jinky, hindi niya kaya makipag-boxing.
Pero after magpabugbog or makipag-boxing ni Pacquiao, putang ina, ang kinabukasan niya, kasi ang pagbo-boxing, pre, yung day ng event ng boxing mo, hindi mo pa mararamdaman yan eh. Ang pinakamasakit niyan, yung bukas pag-gising mo. Kinabukasan. Nandun lahat ng sakit. Kasi diba? yung adrenaline mo gumagana pa eh, di ba? Oo, pre. Kumbaga, hindi mo pa talaga. Masakit siya, pero hindi mo pa siya ganung karamdam. Yung pag totoong sakit. Pag na lahat ng adrenaline sa katawan mo, puta, nandun na lahat. Tama. Parang yun, nung nagsistart. Siyempre, puta ka na, pagising ni Pacquiao kinabukasan, nasa tabi niya si Jinky. Si Jinky pagsisilbihan siya ngayon. Di ba? Tapos, ang ano ka pa kasi dyan, pre, is, for example niya na, yung ngayon, yung sa ngayong henerasyon. Again, hindi ko nila lahat pero kung tatamaan ka, tangina, ikaw nga mismo yung tinutukoy ko. Na tipong, tangina, babae ako, dapat, prinsesa ako, ganyan. Putang ina mo. Lalo na kung broke ka, wala ka naman palang kayang i-offer, putang ina, bakit ka maghahanap ng mayamang lalaki? Oo, yun yung sinasabi nila, yung panlaban nila eh. Ang ino-offer nila, pre, yung genitals nila, if you get what I'm saying. Putang ina. Tapos, pre, sila, bakit yung ibang lalaki yung ginagawa sa kanila? Sorry for the term, kantot kalimot lang, pre. Diba? You're expecting a lot in return, wherein all you can offer is yung tangina. Katawan. Yung puday mo. Yun lang ang kaya mong i-offer. Tapos naghahanap ka ng lalaking magpo-provide sa'yo. Oo, ng successful. Unfair. Diba? Hindi mo man, kumbaga, again, kumbaga, doon tayo sa traditional way, paano ba ang babae? Ang babae nasa bahay. So, pagiging traditional na, kasi ngayon, di ba, women empowerment. Traditional lang. Doon tayo sa traditional lang. Ang babae, nasa bahay yan. Dapat, ang prerequisite niyan, para kung gusto mo ng provider na asawa, at pag uwi ng asawa mo sa bahay, malinis ang bahay. Kung may mga anak kayo, nakakain na yan, nakaligo na yan. Tapos, ano pa ba? Nakapaglaba ka na, nakapagluto ka, pagdating ng asawa mo, galing trabaho, kakain. Pakakainin mo, pagsisilbihan mo. Mahirap yun. Diba? And shout out sa mga ganung babae. Mahirap gawin yun. Mahirap gampanan yun. Akala nila, diba? Akala nila, wala lang, nasa bahay lang, pero hindi. Mas nakakapagod maging ina sa bahay. Mahirap yun. Pero nga, ayun nga, yung mga babae ngayon, yung mga modern na babae na parang, modern na tatawagin. Hindi dapat marunong din gumawa yung lalaki ng ganyan, blah blah blah, what not. Nandun na tayo. Pero putang ina, ikaw, ano bang kaya mong i-offer dun sa lalaking kayang mag-provide sa'yo? Ayun. Ito nga nakakatawa, pre. Ayaw nila. Halimbawa, pre, successful yung babae. The other way around. Gagawin ba, sa tingin mo ba hindi gagawin ng lalaki yun? Siyempre, maghiya na lang sa sarili niya. Siguro, pre, halimbawa, mayaman yung babae, mahirap yung lalaki. Siyempre, si lalaki naman, kailangan niya i-prove yung sarili niya. I-prove niya yung worth niya na nakakahiya nga naman. Bakit ganun? Bakit yung lalaki magpo-prove ng sarili niya, pero pag babae, pwedeng... Kasi mga modern girls, pre, parang ang dating, parang gold digger na lang na parang ine-expect nila pag siyempre, mayaman nga yung halimbawang napangasawa nila, lalaki. Si lalaki may mayaman. Ang ina-expect nila, pre, may mga maid na maglo-look after sa mga anak nila o sa mga damit-damit or sa mga gawaing bahay. Yun kasi ina-expect nila, pre. Siyempre, pag mayaman, maraming katulong. Pag maraming katulong, ano gagawin nila, pre? Sa tingin mo? Ewan ko, di bili mo ko. Bili mo ko niyan, bili mo ko nun. Tanga na, pre, ako. Siguro kung ako yung... Hindi, ako yung mayaman na lalaki. Tapos ganyan. Putang na, sige, wala kang gagawin. May katulong tayo sa bahay, wala kang gagawin. Pero isang requirement ko sa'yo, dapat lagi kang fresh. Hindi ka tatanda. Kung anong itsura mo, ganyan ka lang dapat. Siyempre, kung di mo kayang gawin yun, putang ina. Mismo, pre. Kasi ang youth... forever fresh pala ang ibig sabihin. Sige. Diba? Ang youth, hindi yan habang buhay. Kaya nga may youth, may elders. Kasi pupunta ka doon. Putang ina. Pagtanda mo, pumangit ka na. Ano nang i-offer mo? Kung hindi ka marunong. Diba? Ilang yun. Tsaka ito pa, pre. Ito pa isang nakaka-bullshit, pre.
Pag yung lalaki, kunwari, let's say, broke or yung work niya, sobrang, ano lang, parang, kumbaga, sabihin minimum na natin lang, na, minimum, pre. Minimum wage earner. Tangin na. Tapos yung tipong, saktuhan lang sa buhay, para mabuhay siya, para makakain. Putang na, ang dami mong maririnig dyan pag ganyan. Putang na, hindi kasi nag-aral yan, ganyan. Hindi kasi nakinig sa payo ni ganto yan. Tamad kasi yan, kaya ganyan ang trabaho niyan. Tamad kasi yan, ganyan. Pero pag yung babae yung ganun, ay puta, hardworking woman yan. Oo. Basta maganda. Oo, di ba? Hardworking woman na parang, ang ano ko lang doon, putang ina, yung sinasabi niyong hardworking woman, putang ina, normal lang yan na dapat ginagawa ng isang adult. Oo. There's nothing empowering about that. Tangina yung makapag-provide ka sa sarili mo. Puta, normal na dapat ginagawa mo yun. Oo. Parang ang dating kasi wala na silang may offer Parang yun lang, yung sarili lang nila. Pero ayun nga, katulad nga ng sinabi mo, pagkatapos ng youth or after your youth has been passed, kumbaga. Lumipas na ba? Ano nang may offer mo? Dapat meron ka rin mga offer regardless. Sige, sabihin na lang natin regardless kung mayaman ang napangasawa mo. Dapat may offer ka pa din. Di ba? Diba? Alagaan mo siya. Both ways yan, di ba? Kumbaga, kunwari, yung lalaki is siya yung may financial capability to provide. Dapat in return, meron ka rin, hindi kailangan financial, pero kumbaga, at least make your husband's life comfortable pag nasa bahay. Bigayan, kumbaga. Kumbaga, anong pwede mong may offer? Diba? Kasi ang inaano nila, kung halimbawa broke yung lalaki, parang ano na, ako na gagawa lahat. Hindi nga yun di kahit broke yun, maghanap ka ng tao o lalaki na may pangarap sa buhay. Hindi naman kailangan mayaman Diba? Tingnan mo, yun nga, katulad nga na example mo kanina, pre. Si Pacquiao, nag-construction worker, nag-iba-iba. Pero alam ko si Jinky, pero kung hindi ako nagkakamali, siya, sales lady, diba? So, kahit papano, minimum wage earner at the same time, consistent ang sweldo. Si Manny Pacquiao, kung may construction lang, tsaka lang siya magkakapera. So, technically, sa tingin mo, sinong mas successful sa kanila? Di ba si Jinky technically? Kung technicality lang. Pero hindi, he stick with Pacquiao kasi may pangarap si Pacquiao, ginawa niya lahat. Ayan, yumaman siya. Ngayon, inaani nila parehas as mag-asawa yung paghihirap nilang isa't isa kasi sinuportahan ni Jinky si Pacquiao at si Pacquiao nagsikap naman siya. Diba? Ganun lang, pre. Hindi kailangan parang gold digger na kailangan prerequisite, kailangan mayaman. Hindi. Kailangan lang may pangarap sa buhay, pre. Na kaya kang, alam mo, na hindi ka pababayaan kahit anumang mangyari. Diba? Oo, tama. Yung tipong, tangina, kunwari, yun nga, let's say, nakahanap ka ng partner mo, hindi naman mayaman. Puta na, gusto niya palang sumarap buhay niyo, hindi magtulungan kayo. Hindi, maghanap siya DOM. Hanap siya DOM na mayaman. Putang ina niya. Kagaya nung na-discuss natin nung nakaraan, putang na, magbabakasyon ka, lagi ka mag-isa. Oo. Wala sa picture. Kasi diba? Hindi niya naman mahal yun Ang ginagawa niya lang nun, para masustain yung kanyang luho. Hindi talaga hindi asawang hinahanap mo, sugar daddy. Hindi asawa, 'di ba? Yung tipong gustong mamuhay ng marangya pero ayaw mapagod. Ayun. Walang ganun. Lupit doon, pre. Lupit doon. Sabi nga ni Babalu, sumalangit niya, ang lupit mo, ha? Ang lupit mo. Diba? Tapos yung iba para lang, alam mo yun, ayaw pumatol sa broke na may pangarap pero papatol sa mayamang matanda. Ayan. Hindi ba parang ikaw ang walang pangarap? Ayan. Oo. Diba? Kung gusto mo, maiba na tayo. Diba? Kung gusto mo lang putang magpasarap sa buhay. Putang ewan ko, pre. Bakit? Kasi ayun nga, hindi natin nilalahat, pero kung tatamaan ka, ikaw na nga mismo yung tinutukoy namin. Oo. Ikaw na. Diba? Tapos, meron pa yan, pre. Tangina.
naghahanap ka ng matinong lalaki. Tapos pag nakita mo sa social media, si ate, walang ginawa kundi magpalitaw dede, magpalitaw puwet, magsasayaw sa TikTok. Abay, putang ina. Sinong matinong lalaki ang ma-attract mo nun? Oo. Di ano, pre, yung kasi sinabi ko kanina, DOM o gusto lang ng, kung halimbawang medyo bata-bata, ka-age niya, good time lang. Wala. Good time lang, saw-saw lang. Oo, mismo. Pero putang ina, ang ano mo is looking for sana may dumating, ang lagi mo sinishare na post yung sana may dumating na matinong lalaki na magpapasaya sa akin. Putang ina, kung gusto mo ng ganun, ayos mo din yung buhay mo. Ayos mo din siguro yung pagpo-post mo. Kasi again, putang ina, kung nagpo-post ka na puro labas dede ka, labas puwet ka, putang ina, hindi ka makaka-attract ng matinong lalaki nun. Putang ina. Iiwasan ka na agad ng lalaking matino. O kaya, hindi, pre, depende naman sa goal niya Baka naman ang goal niya magkaroon lang ng ipa-flaunt o may bumili ng gusto niya. Siguro, yun nga yung goal niya. Pero kung ang goal nga dito is sa women empowerment, pag-aasawa ng matino o maging traditional na pamilya, hindi dapat yun ang ginagawa mo. Diba? Maghanap ka ng taong mag-aangat sa'yo, lalaking mag-aangat sa'yo. O for hindi those... Kumbaga, hindi man sa hirap. Kumari, mahirap nga. Ganyan. Hindi ka man iaahon sa hirap. Pero puta, i-make sure niya na ikaw ay nasa mabuting daan. Lagay. Nasa mabuting lagay. Diba? Kasi hindi naman natin makukuha lahat, pre. Diba? Kung yun yung pangarap mo, siguro maging what I would suggest is ikaw ang magsikap. Yung mga manliligaw mo na halimbawa kahit mayaman pa yan, kahit mahirap pa yan, pwede mo silang i-ignore. Sige, bibigay namin sa'yo. Kung gagawin mo talaga or ang goal mo is gusto mo ng at least hindi naman marangya, pre, at least yung tamang living, di ba? Or kung gusto mo makatagpo ng lalaki na may pangarap. Parang ganun. Disenteng pamumuhay. Ayan. Disenteng pamumuhay. Pwede naman yun Magsumikap ka. Halimbawa, hindi ka nakatapos. Ang ginawa mo, pre, naging naging smart ka, nagsimula ka sa mabababa hanggang sa umangat ka. Actually, hindi mo na hanapin yung mga yung mga mayayaman. Hindi mo hahanapin. Ang hahanapin mo na lang yung totoo. At yung alam mo, nandyan para sa'yo. Kung haging successful ka man. Kasi yung mga lalaki, ganun din naman ang gusto di ba? Pag naging successful sila, gusto rin naman nila yung matinong babae. Di ba? Bigayan yan. Hindi yung other side lang na pag lalaki yung kadiri na kagad dahil mahirap siya. Hindi. Tignan mo rin yung both sides. Tignan mo rin yung anong plus nung lalaki. Pag other way around nga, di ba? Pwede, di ba? Pag broke, kayang iangat ni lalaki. Kung may pangarap siya, dapat ganun din. Bigayan tayo, di ba? Totoo. Yun lang yung sa amin Again, yung sinasabi nga ni Papa Dens, hindi lahat to. Hindi lahat. Pero yun lang yung may mga mangilan-ngilan na napapansin namin. At kung sa tingin mo ikaw yun, tangina, malamang ikaw na nga. Kung ikaw tatamaan at magagalit ka sa pinagsasabi namin, mag-isip-isip ka kasi baka ikaw mismo yung tinutukoy namin. Eto, Papa Dens. Isang malaking tawa sa'yo. Eto, Papa Dens. I-continue mo na lang. Ang aming kasabihan na bato-bato sa langit, ang tamaan. Buti nga sa'yo, putang ina mo. Ayan. Ito lang namin, napapansin at mga tip lang namin sa mga babae o kahit sa mga lalaki or kahit anong gender. Yan. Wag na tayong mang-isolate, di ba? Kumbaga, ang sinasabi lang namin dito kumbaga may double standard, pre, di ba? Kung may double standard sa lalaki, syempre hindi rin makaka-escape ang mga double standards pagdating naman sa mga babae. Yan. Oo, totoo. Ayun. Ewan ko kung makikinig sila sa atin. Ewan ko kung may sense para sa kanila yung mga pinagsasabi natin. Pero, again, disclaimer lang, opinion namin to. At
yun yung kumbaga, yun yung tingin nating ano eh. Oo. Tsaka yun nga, nangyayari ngayon, 'di ba? Tsaka disclaimer mo naman pre, hindi naman lahat eh. Yung mga yung mga napapansin lang nating bangilan-ngilan. Yan. Hindi naman walang percentage yan. Wala kaming specific na tao na pinatatamaan dito. Ang pinatatamaan namin yung mga wisit. Tapos meron pa dyan pre, no, bago tayo magtapos, meron pa dyan, putang ina. Mga magpo-post na putang ina, wala silang ginawa kundi party, ganyan. Putang ina. Tapos magpag niloko kayo, sabihin nyo, pare-parehas lahat na hindi. Lalaki, oo. Kasi, hindi. Dahil nga yung way of living mo, yung lifestyle mo, ayan. Kung paano ka sa totoong buhay at paano ka sa social media, kung puro ka party, puro ka palitaw dede, puro ka palitaw puwet, putang ina. Ang ina-attract mo nun, yung mga babababaw, yung mga walang for yung mga manyakis. Mga manyakis at mga fuckboy yung ina-attract mo nun. Totoo naman, di ba? Magpo-post ka na, putang ina, wala bang lalaki dyan na parang magiging Prince Charming ko? Tapos pagkatapos nun, ipopost mo, lasing ka. Ipopost mo, nakalitaw dede mo. Putang inang yan. Anong klaseng pag-iisip meron ka? Putang ina. I-post mo yung mga achievements mo. Yung naghugas ka ng plato sa inyo. Ayan. Tumulong ka sa nanay mong maglinis ng bahay. Ayan. Yung mga ganun. Putang ina kasi yung mga matitinong lalaki na kayang mag-provide, putang ina, ang gusto niyan, ang hinahanap niyan, yung maayos na asawa, yung maayos sa bahay. Oo. Di ba? Yung mga katotpi naman nating mga lalaki dyan, ganun din. Dapat marunong din kayo. Marunong sa diskarte, marunong din sa lahat. Hindi lang sa isang bagay. Di ba? Hindi lang sa pagpapalaki ng backlog. Hindi namin tinatatamaan ng dito mga babae lang kasama mga kalalakihan. Lalaki, yes sir. Oo. Parang alam mo yun, kasi ayun nga, kagaya nga sabi yan, hand in hand yan pagdating sa relasyon. Tama yan. Lahat kayo kung anong mararating nyo sa buhay. Putang ina. Tsaka alam mo yung boss lots, puta masarap sa pakiramdam yun nanggaling ka sa wala. Ayan. Kaysa yung mo lang, no? Iba yung success Iba yung success na alam mong pinagpaguran mo yun. Sana kaysa yung tipong nagjowa ka ng dekotse, putang ina, tapos magsiselfie ngayon sa kotse niya, ganyan. At the end of the day, hindi naman sa'yo yun. Oo, nakikipicture ka lang. Diba? Totoo, diba? Tangina. Kasi kaya mag-picture na po, tangina, sa'yo to. Tangina, pinagpaguran yung mag-partner to, pinagpuyatan yung mag-asawa to. Nagtulungan kayo as husband and wife, or as jowa, or as live-in partners, diba? Diba? Tangina, ang sarap kaya sa pakiramdam ng ganun. Totoo naman. Yun lang guys, yun lang ang aming opinion, ang aming 2 cents. 2 cents, yes. Sa na yan. Topic. Ayan. So again, maraming salamat po ulit sa pakikinig nyo. And hanggang sa susunod nating pagkikita. At kung again, meron kayong mga shoutouts or mga suggestions or mga comments, sinasagot naman namin yan as much as we can and as much as possible. And again, don't forget to subscribe to our YouTube channel, our Facebook, and syempre, subscribe nyo rin ang aming Spotify. Ayan. Spotify, yes sir. Yes. Again, ako po ang inyong titong medyo galit, Boss Lots. Alright, at ang inyong titong mas galit na galing sa sakit. Puta. Ayan, ako si Papa Densyo. And guys, thank you very much for tuning in sa panonood. Guys, sabi ni Boss Lots, like, share, subscribe, Facebook, YouTube, and Spotify, nandyan tayo, and very soon on TikTok. Alright, thank you so much, and we are the Opinionated Titos, signing out. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify.
Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.